Ang pagsasanay ng pagkain ng buhay na hayop, kung ito man ay nagmula sa lumang tradisyon, sa buong kultura o moderno na ipinapatupad bilang isang mainit na paksa sa eksena ng pagkain, ay medyo kontrobersyal. Ang mga mamimili ay hindi sumasailalim sa mga hayop dito ng walang dahilan. Gayunpaman, gaya ng sinasabi ng Edan, nakakaiba ang lasa ng sariwang karne, maginhawa o pangyanda o kinakain lang sa ganong paraan para sa nakakatalagang na panahon. Kalupitan o culinary, ikaw ang magpapasya, ngunit ang mga sumusunod ay mga hayop na kinakain ng buhay ngayon sa buong mundo. Kagaya ko, natry na rin natin kumain ng hilaw o buhay na hayop. Mahilig ang Pilipino sa ganitong pagkain. Kaya ito ang malo sa mga hayop na kinakain ng buhay. Karaniwang makikita sa Seoul, South Korea, ang sanakji ay isang ulam kung saan ang isang buhay na pugita ay inihiwa sa maliliit na piraso at inahain habang ang mga dalamin nito ay namimilipit pa rin. Sumisipsip at nakakahapit sa plato, ang mga tumatangkilik sa sanakji ay nasa loob nito para sa higit pa sa lasa ng sariwang karne. Dahil ang pakiramdam ng gumagalaw ng mga galamay na pinahira ng sesame oil na dumudula sa lalamunan ay walang katulad. Bagamat hindi isang ganap na nakaka-relax na karanasan sa pagluluto dahil sa panganib na nabulunan na pumapatay na humigit kumulang 6 na tao taon-taon. Ang ulam ay malawak sa hinahangad. Sa Japan, ang ikisukuri ay kilala bilang paghahanda ng sashimi mula sa buhay na isda at itinuturing na isang delikasi para sa pagiging pinakasariwang karne na posible. Ang isda ay karaniwang pinalamanan upang ipakita ang karne na halos buo, upang makita ang mamimili ang tibok ng puso at aktibong paggalaw. Inihain din ito na napakasimple, na may banayad na saliw upang matikman ang lasa. Sa China, sikat ang isa pang ulam na kinakasangkutan ng buhay na isda, na kilala bilang yin-yang fish. Kaya ang pangalan, ang katawan ng isda ay piniprito sa kaibahan sa ulo pa rin hilaw. Sariwa kung minsan ay gumagalaw pa. Sa katotohanan, ng isda ay hindi pa rin maaaring maging tunay na buhay dahil sa mga paghahanda na naganap. Ngunit ang paggalaw nito ay sanhi ng mga nerbiyos na patuloy na nagiging sanhi ng paggalaw. Ang mga echinoderm na ito ay maaaring hindi mukhang masyadong pampagana dahil sa kanilang matinik na panlabas. Ngunit sila ay pinapalagan sa buong mundo para sa kanilang balansang raw at laman. Bagamat madalas sila kinakain ng hilaw, kaya na sa sushi, mas gusto na ilang tao na kainin kaagad ang mga ito pagkatapos na maputol ang mga ito. Ang mga gunting na kadalasang ginagamit upang makalampas sa mga proteksyon na sibat. Matuto pa ng higit pa tungkol sa kung paanong mag-scavenger para sa mga sea organ at tamasahin ang mga ito na direct na mula sa karagatan. Ang pagkain sa mga ito ay maaaring maging isang biyaya para sa planeta dahil sa isa silang invasive na species na nagbabanta sa kagubatan ng kel. Frog sashimi, isang ulam na nagmula sa Japan. Karamihan sa palaka ay inihahain ng patay at hilaw, ngunit ang pagkain na nagsisimula sa pamamagitan ng pagkain ng sariwa at tumitimbok na puso ng palaka. Isang restaurant sa Tokyo na ipinangalan ng Asadachi kung saan kilala sila sa kanilang mga malikaing pagkain. Isang bullfrog ang inihain ng buhay, ngunit ilang segundo ay tinutusok na kutsilyo ng chef hanggang sa mamatay. Ang puso ay agad din ay binibigay sa patron, habang ang natitirang bahagi ng katawan ay inihiwa sa hilaw na karne para sa natitirang pagkain. Ang pagkakaroon ay nilarawang bilang kiwi, magaan at sariwang pagtikim, tinatangkilik ng mga tao ang ulam para sa pangunahin para sa lasa nito. Ang gawain nito ay maliwanag na binatikos dahil sa pagiging pahirap. Ang drunken shrimp ay isang sikat na ulam sa ilang rehiyon ng China, kung saan inihahain ang mga buhay na hipon sa isang mangkok, tumatalon-talon pa rin. Binibigyan ito ng pangalan na lasing na hipon. Ang sarsa ay nakabatay sa alak at nagpapabagal sa kanilang paggalaw sa pag-abot sa mesa, na kung saan ay eksaktong inirekomenda ang mga Parfiano na sinimulan nitong kainin. Ang kakaibang lasa na sariwang karne na nakalubog sa alak ay ang nakakaakit ng mga tao sa pagkain na ito.
Ang pagkain ng insekto ay hindi isang kakaibang kasanayan na maraming lugar sa mundo dahil ang mga ito ay masustansya, napapanatili at tila masarap. Maraming mga larvae ang mga di-mature na anyo ng mga insekto ay ligtas para pagkonsumo kahit na hindi palaging buhay o kahit hilaw. Ang isang halimbawa na kinakain parehong buhay at hilaw ay ang witchy crab ng Australia, isang maliit, puti, larva na kumakain ng kahoy. Ang mga ito ay nilarawan bilang mga nakasegment na marshmallow na may orange na ulo o puting cheddar Cheetos Pop. Ang mga komunidad ng Australian Aboriginal ay kumakain ng high-protein witchy crab sa loob ng maraming taon at isa pa rin itong pangunahing merienda para sa sinumang naninirahan sa mga teritoryong ngayon. Ang crab ay kinukuha ng diretso mula sa puno at maaari kainin agad ng buhay o lutuin kung saan ang lasa ay maaaring maging katulad ng manok. Matatagpuan sa buong mundo, ang mga talaba ay karaniwang kinakain ng hilaw. Ngunit ang hindi alam ng marami ay nabubuhay pa. Ang mga talaba ay hindi namamatay hanggang sa sandaling hiwain sila mula sa kanilang mga shell. Ibig sabihin kapag sila ay nasilaganting nakaayos sa isang tray ng yelo, segundo mula sa pagkonsumo, sila ay ganap na buhay. Wala silang central nervous system, gayon pa man na nampapahiwatig na hindi sila nakakaramdam ng sakit. Ang malawak na kilalang Danish na restaurant, ang Noma, ay gumagamit ng live na langgam na marami sa mga sikat na pagkain nito. Ang kinikilalang chef na sa likod ng pinagpipiliang menu na ito ay si Rainy Red Chef. Nasa kanyang pop-up sa Tokyo ang nagsilbi ng mga langgam na pinalimutian sa isang hipon. Nabuhay pa rin sa isang panayam ni fine dining lovers. Iginiit ni Red Chef na ang mga langgam ay nag-aalok ng pahiwatig ng lasa na nagmarkam lime na parehong maasim at maliwanag. Bagamat hindi isang bagay na maaari mong idagdag sa iyong lingguhang pag-ikot ng menu, ang mga langgam na mayaman sa protina ay maaaring gumawa ng mahusay na pagkain sa kaligtasan kung sakaling mawala ka sa ilang.